So good day. So for today's video ay i-configure natin or i-modify natin some settings under Windows Firewall, change adapter settings, and of course sa ating services or service management console. So tara, samahan nyo akong i-modify yung mga settings na nasabi ko na yan dito sa ating video. Okay? So the first thing you need to do, okay, is pumunta tayo dito sa network or internet access, ano? Ang tinatawag natin. And i-open natin yung Open Network and Sharing Center. Okay, so dito, ang una natin gagawin is puntahan tong Change Advanced Sharing Settings at magbago tayo ng mag-modify tayo ng some settings dito. So, kailangan natin i-turn on lahat. Okay, ito. Sa different profile, network profile na meron sa atin. Network discovery, file printing sharing, turn on sharing to anyone except the password. Okay? So, after natin ma-modify yan, so save lang natin yung changes and then okay na siya. And susunod natin gagawin is i-modify natin some settings under Windows Firewall. Okay, so make sure lang na naka-turn on ang ating firewall. Pumunta tayo dito sa Allow an app or feature through Windows Firewall para ma-modify yung some settings na meron dito. Okay, so click lang tayo dito. Una natin ma-modify yung settings ng file and printer sharing. Okay, so after ng file, net login. So double check lang natin yan, both private and public. Susunod dyan itong network discovery. Okay, so naka-check naman. So kung mapapansin nyo, may naka-check at hindi, ano? So dito naman ang susunod natin yung remote desktop. Okay. Next, ang i-modify natin ay yung Windows Firewall Remote Management. Ito. Check lang natin parehas siya. After that, Windows Remote Management. So, isama na rin natin itong Windows Remote Management compatibility. Ano? Okay? So, yan. So, after natin ma-modify yung some settings dito sa firewall, Windows Firewall natin, i-click lang natin yung okay. Okay, so make sure lang na lahat na nabanggit ko, yung ating file and, saan na ba yan? File and printer sharing, net logon, service, network discovery, remote desktop. Okay, so Windows Firewall Remote Management, Windows Remote Management, Windows Remote Management's compatibility ay dapat naka-check both private and public profile natin. Okay? So, click lang natin yung okay. Then, after nito, pumunta tayo sa ating services.msc or Service Management Console. Okay? So, para makapunta doon, open natin yung run. Okay? So, para ma-open natin yan, press lang natin yung Windows. Yung Windows na yan ay yung may drawing na Windows type. Okay? Windows, then R. Sabay. So, lalabas yung run command na tayo. Okay, and then type lang natin yung services.msc. Okay? Tingnan natin okay. So, lalabas ito lahat ng services available sa ating computer. So, ito yung mga application na nagra-run sa ating background. Ano, pwede nating ma-modify, ano, pwede nating mabago yung mga settings, pwede nating i-disable, pwede nating i-enable, ano, depende sa iyo kung ano yung mga yon. Okay, so meron lang tayong tatlo dito na i-modify. So, ano yon? So, meron tayo dito tinatawag na okay, so function discovery resource publication. So, kung mapapansin nyo, naka-manual siya. So, kailangan lang natin siyang double-click natin. Right-click kung gusto nyo, properties. Okay, kailangan lang natin siya, yung startup type niya ay naka-automatic. Okay? So, apply natin. And then, start. Ano? Start, apply. So, namali lang. O ano yung available. And then, i-okay natin. So, isa na tayo sa isa. Susunod naman natin yung SSDP natin. Hanapin lang natin si SSDP. Okay, so sabi dito sa SSDP discovers network devices and services that use the SSDP discovery protocol such as UPnP devices, yung universal plug and play. Okay? So ito muna unahin natin bago si UPnP. So double click, make sure lang naka-automatic, i-apply natin and start. Okay? So dalawa na. Next, or last na install, i-configure na ma-modify natin ay yung sinasabing UPnP device host. Double click, make sure lang na ito ay naka-automatic. So lahat silang tatlo, ano, dapat naka-automatic siya. Okay?
apply, start, and then, okay. So, kadali lang, di ba? Na-install na natin at na-modify na natin yung mga settings na kailangan natin i-modify under firewall, under change advanced sharing settings, at under services.msc. I hope you learned something today. Okay? So, hanggang sa mga susunod na video, paalam!